Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Ginamit sa maintenance at operating expenses. Ito ang tugon ng testigong si Attorney Roderick Wamil sa kung saan nagamit ang confidential funds ng Department of Education noong panahong hinahawakan pa ito ni Vice President Sara Duterte. Si Attorney Wamil ay dating state auditor mula sa Commission on Audit na testigo ng prosecution sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw. Ito ang balita ni Jed Neresina. Kasama ba yan sa tinatawag mong exclusive listahan ng pwede paggamitan ng confidential funds, Mr. Witness? Pag sinabing maintenance and other operating expenses po, wala po siya specifically dun sa enumeration ng item 4.8. Lumabas sa ika-12 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na tila nagamit ang confidential funds ng Department of Education sa maintenance and other operating expenses o MOOE sa pagpapatuloy ng trial. Umikot ang direct examination ng prosecution sa mga dokumento ng DepEd, particular ang disbursement vouchers, liquidation reports at accomplishment reports para sa unang 3 quarter ng taong 2023. Batay sa inilabas ng mga dokumento, pirmado ni Vice President Duterte bilang kalihim ng edukasyon noon ang mga ito, kabilang sa issue na lumutang ang umano'y paggastos ng confidential na pondo ng DepEd para sa MOOE na makikita sa disbursement vouchers at liquidation reports ng ahensya. Based on this document, miski nakalagay sa particulars, Mr. Witness, na ang pinaggamitan ng confidential funds are maintenance and other operational expenses, sinertify ng Vice President at na ginamit ito sa confidential funds. Yun ba ang ibig sabihin ng signature ng Vice President, Mr. Witness? Based on these documents po, yun po yung sinertify ni Vice President. Ayon kay Attorney Roderick Wamil na siyang former state auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO, ang MOOE ay nasa ilalim ng regular funds para sa regular na operasyon ng ahensya. Binigyang diin niya na hiwalay na pondo ito sa confidential funds. Yung regular funds po ng agency, yun yung kanilang pondo na ginagamit nila for their operations and yun po. Well, yung confidential fund po, ito po yung specific lump sum ng agency which is to be used for their confidential operations. Bukod dito, lumabas sa mga isinumiteng accomplishment reports para sa 3 quarter ng 2023 na may items o pinaggastusan na hindi kasama sa pinapayagan sa ilalim ng Joint Circular para sa confidential funds. Kabilang dito ang pagbabayad ng incentives, medical aid at travel-related expenses kaugnay ng counterinsurgency, anti-illegal activities at anti-terrorism programs. Gaya rin ang nakita ni Attorney Wamil sa mga dokumentong isinumite ng Office of the Vice President. Hindi rin umano naging compliant ang DepEd sa Joint Circular 2015-01 o Guidelines on the Entitlement Release, Use, Reporting and Audit of Confidential and/or Intelligence Funds. Aniya, hindi na ilahad sa kanilang financial at accomplishment reports ang mga tiyak na confidential activities na paggagamitan ng pondo. Dahil dito, base sa obserbasyon at base sa audited documents, ayon kay Attorney Wamil, may tuturing na pasok ito sa irregular expenditure. Dahil hindi po siya compliant or hindi po siya compliant with the provisions of the Joint Circular 2015-01 which is an issuance po of the COA, the DBM, the DILG, the GOCC, GCG and the Department of National Defense rather. Paliwanag pa ng State Auditor, ang kabiguang i-liquidate ang public funds kapag hiniling o siningil ito
ay maituturing na prima facie evidence. Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers. Dahil dito, kinumpirma ni Attorney Wamil na masasabing accountable officer si VP Duterte sa panahong nakaupo siya bilang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan, kasabay ng panunungkulan niya bilang kalihim ng DepEd. Under item 8.3, failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. Sa pagtatapos ng direct examination ng prosecution, nais nilang maipakita na mayroon umanong irregularidad o hindi pagkakatugma sa paggamit ng DepEd ng confidential funds noong panahong iyon, kung saan ginamit nila ang mga dokumentong mismo si VP Sara Duterte ang nakapirma. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinabahala ng kampo ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang pahayag ni Ombudsman Crispin Remulla na umano'y may trumabaho para mapagbigyan ang piyansa ng dating mambabatas. Samantala, nanindigan ang mga mahistrado ng Sandigan Bayan na batay sa ebidensya ang kanilang mga pasya. Ito ang balita ni Evan Alvarez. About the statement made by Honorable Guzman, Crispin Remulla, about the fact that tinarbaho yung bail ni Senator Revilla. So an expression of concern is not a condemnation of really what he said. It was more the effect that it has on the independence and integrity of the court. Ilang araw matapos makapagpiyansa ng 1 milyong piso ni former Senator Ramon Bong Revilla Jr., muling nagharap ang prosekusyon at depensa sa Sandigan Bayan 3rd Division para ipagpatuloy ang paglilitis sa kasong malversation ni ex-Senator Revilla at mga kapwa-akusado mula sa Bulacan 1st District Engineering Office. Ngunit bago matawag ang testigo, nagbigay ng manifestasyon ang abogado ni Revilla na si Attorney Ramon Esguera. Kaugnay ng naging pahayag ni Ombudsman Crispin Remulla sa kanyang radio show na may trumabaho umano para mapagbigyan ng bail petition ng dating mambabatas. Wala itong inihaing anumang mosyon o hiling na pagdisiplina sa Ombudsman. Tanging concern ng abogado ay ang epekto ng pahayag sa integridad at pagiging independent ng mga hukuman. Kung lahat na lamang ng natatalo, sasabihin ganun, sasabihin ganito, ay huwag na tayong magkuhan. Huwag na tayong pumunta sa husgado. Paano pa magtitiwala ang mga tao ngayon? Sa naging resolusyon ng Sandigan Bayan 3rd Division para sa bail petition ng mga akusado sa flood control scandal sa Pandi, Bulacan, hindi unanimous ang pasya ng 3 maestrado. 2 ang pumayag na makapagpiyansa si Revilla habang 1 lamang ang tumutol. Whether or not affected ang court, no, it's really up to them. Sabi naman nila, sanay na kami dyan. Isa sa pumabor na pagbigyan ng bail petition at siya ring ponente ng resolusyon ay si Associate Justice Fritz Brian de los Santos. Ayon sa kanya, parte ito ng kanilang trabaho bilang mga husgado. Hindi rin anya siya nasaktan sa sinabi ng Ombudsman at itinuturing niya itong normal na reaksyon at parte ng freedom of expression. Para naman kay Associate Justice Ronald Moreno, iginiit nito na hindi siya kailanman na-impluensyahan sa pagdedesisyon ng mga kasong hinawakan niya. Inihalimbawa nito ang kanyang unpopular decisions, kabilang ang pagpapawalang sala kina dating Senate President Juan Ponce Enrile at dating Vice President Jejo Marbinay na batay umano sa mga ebidensya. Binanggit rin niya ang kanyang guilty verdict gaya kina MNLF founder Nur Miswari, mga miyembro ng Ampatuan Clan at iba pang mga kongresista na patunay umano na wala siyang kinikilingan at hindi naiimpluwensyahan. Samantala, para kay 3rd Division Chairperson at Associate Justice Carl Miranda na siyang tanging tumanggi sa petisyon ni Revilla, ang Sandigan Bayan ay ginagabayan ng dangal, integridad at pananagutan sa pagganap ng tungkulin.
Anya, ang mga maestrado ay nagpapasya batay sa konstitusyon at sa mga ebidensyang inihaharap sa husgado. Samantala, maghahain ng motion for reconsideration ang prosekusyon para sa napagbigyang bail ni Revilla. Ang mga kapwa-akusado nito maghahain na rin ng motion for reconsideration para naman sa hindi napagbigyan nilang petisyon. Una nang ipinayo ng mga maestrado na may legal remedies na pwedeng takbuhan kung may issue sa mga inilalabas na pasya ng hukuman. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Muling testigo sa Sandigang Bayan si dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ay sa kasong malversation laban kay former Senator Ramon Bong Revilla Jr. at iba pang kapwa-akusado sa paglilitis. Inihayag ni Bernardo na lumalapit ang mga mambabatas kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bago pa mabuo ang National Expenditure Program. Dagdag pa ni Bernardo, bukod kay dating Senator Revilla, ay may iba pa umanong senador na lumapit sa kanya para papondohan ang kani-kaniyang mga proyekto. Sa darating na August 12, inaasahang tetestigo si Bonoan sa kaso ng dating mambabatas. Sa kasalukuyan ay naka-hospital arrest ang dating kalihim sa PNP General Hospital. Hindi dumalo sa pagdinig ang dating senador matapos makapagpiyansa. Nais si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa kaagad sa lalong madaling panahon ang panukalang reforma sa pagbubuwis o ang Progress Bill. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng pagbabago sa sin taxes habang bibigyan ng tax relief ang middle class at mga maliliit na negosyo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang gusto po ng Pangulo sana ngayong taon. Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa ang Progress Bill bago matapos ang taon. Layon ng promoting growth, revenue, and equity towards socio-economic sustainability o Progress Bill na maitaas ang exemption sa personal income tax at huwag nang singilin ang mga maliliit na negosyo sa minimum corporate income tax. Sa nakaraang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nais niya na itaas sa 350,000 pesos ang exemption sa personal income tax mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Batay sa panukala ng Finance Department, kasabay ng tax relief sa ilang sektor, tataasan naman ang singil sa sin taxes tulad sa pagtataas ng buwis sa e-cigarettes at vape products. Maging ang buwis sa sugar-sweetened beverages, single-use plastics ay mababago rin. Layo naman ito na masalo ang mawawalang kita ng gobyerno dahil sa tax relief measures. Pagtitiyak naman ng Malacanang hindi makakadagdag sa pasanin ng mga ordinaryong Pilipino ang isinusulong na reforma sa pagbubuwis. Yung iba po kasing tax na nababanggit ay hindi po ang mga pangkaraniwang mamamayan maapektuhan. Mas maapektuhan to yung bumibili ng mga mamahaling sasakyan. So ito inaaral. So, hindi naman po yung mga middle income ang usually maaapektuhan ng mga binabalak po na mga tax reforms. Mas makakabuti pa anya sa mamamayan kung tataasan ang buwis sa sugary drinks. Ito naman po ay may patungkol sa kalusugan. Mas maganda nga po maiwasan kung tayo po ay laging magkukonsume ng napakatamis na mga kakanin or pagkain or inumin. Inaasahang makalilikom ang panukalang batas ng higit 518 billion pesos na kita mula sa iba't ibang excise tax at wealth taxes mula 2027 hanggang 2030. Ito ay inaasahang sasapat upang mabawi ang higit 326 billion pesos na mawawalang kita ng pamahalaan dulot ng ipapanukalang tax relief para sa mga individual at korporasyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Walang planong magpatupad ng import ban sa bigas ang Department of Agriculture kahit naabot na nito ang volume na dapat nitong iangkat. Sa ngayon ay mayroon na sapat na buffer stocks ang ahensya para sa paghahanda sa peak ng El Nino na inaasahan sa susunod na mga buwan. Ito ang balita ni Mia Alonzo.
Monitor ko yan every week. But there will be no import ban, definitely. Umakyat na sa 3.3 million metric tons ang kabuuang naipasok na imported rice sa bansa. Ito ay batay sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture. Subalit sa kabila ng malaking volume na ito, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na walang plano ang ahensya na magpatupad ng import ban. Because as I mentioned a while ago, there is a big El Nino coming towards November, December. And technically, we have to have buffer stocks in preparation for December, January, February, March, April next year. Para maiwasan ang biglaang pagbagsak ng presyo ng palay sa panahon ng anihan, sinabi ng DA na mas handa na ngayon ang National Food Authority sa pagbili sa mga magsasaka. Ayon sa kalihim, hindi bababa sa hindi makatwirang antas ang farm gate price ng wet palay gaya ng nangyari noong nakaraang harvest season na umano'y iniuugnay sa mataas na volume ng rice imports. Inatasan na rin ng NFA na mas pabilisin ang pagbawas ng laman ng bodega nito sa Setyembre para sa itinakdang 500,000 metric tons na bibilhing palay sa mga lokal na magsasaka. Samantala, kaninang umaga matapos magsagawa ng market monitoring para suriin ang presyo ng mga pangunahing bilihin, tiniyak ng DA na sapat ang supply ng pagkain, bagamat posibleng makaranas ng panandali ang pagtaas ng ilang high-value crops dahil sa epekto ng mga pag-ulan at sama ng panahon. Bukod dito, iniulat rin ng Department of Trade and Industry o DTI na bagamat nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng petrolyo ng 2 magkakasunod na linggo, nananatiling stable ang presyo ng basic necessities and prime commodities sa mga supermarkets. So far, stable pa rin po yung cost production ng mga manufacturers natin, kaya wala po tayong request for increase ng mga SRP natin, ng mga manufactured goods natin, at sumusuporta po yung retailers at manufacturers natin sa adikain ng DTI na bigyan ng tamang presyo po yung consumers natin. Well, sa ngayon, I can more or less say na no real issue. Nakapaghandaan natin itong darating na El Nino. Wag lang siguro may malaking sakuna na mangyari or like super typhoon na dadaan sa ating mga harvested area. Kung assuming wala at okay, yung normal lang na tama sa atin ng climate, we should be okay, no problem. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng tumaas ang presyo ng ilang gulay mula 5 piso hanggang 10 piso dahil sa patuloy na pag-ulan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., tatagal ang dagdag presyo sa susunod na linggo. Subalit babalik din naman agad sa normal na presyuhan. Anya, ang masamang panahon ay malaki ang nagiging epekto sa taniman ng mga high-value crops. Samantala, wala namang magiging adjustment sa presyo ng isda, karneng baboy at manok dahil sapat ang supply nito sa bansa hanggang matapos ang taon. Except ngayon na umuulan, baka yung certain vegetables biglang tumaas for a week or a few days, then bababa ulit yan. Dahil nga kung saan malakas ang ulan, minsan naanuhan talaga yung high-value crops natin. Sa situation ngayon, tingin ko days lang. Days ang spikes and for high value, but for as far as isda, baboy, manok are concerned, I expect it to be stable na. Gayunman, posibleng maapektuhan ang supply pagdating ng Nobyembre o Desyembre sa pag-iral ng matinding El Nino. Tiniyak naman ng kalihim na sapat ang produksyon lalo't sisimula na ang anihan sa Setyembre. Kasalukuyan ng pinag-aaralan ng Department of Transportation at ibang sangay ng pamahalaan ang mga hakbang upang matulungan ang transport sector na makasabay sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kabilang sa mga pinag-aaralan ay ang hiling na interim fare hike, 20 pesos na fuel subsidy at ang cash assistance sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan. Tiniyak ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro agad na ilalabas ang resulta ng pagpupulong ng mga kaukulang ahensya ukol sa mga panukalang ito. Nakausap po natin mismo si Secretary Banoy at mayroon po siyang pakikipagpulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito. Pero sa ngayon po ay patuloy pa rin po, extended po hanggang katapusan ng August ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy.
So, pag-uusapan po ng Office of the Executive Secretary, DOTR, and Economic Team para po mas magkaroon ng konkreto at detaling resolusyon patungkol po dyan. Kinuwestiyon ng prosecution team ang paggamit ng depensa ng isang circular ng Commission on Audit o COA na may petsang October 1, 1992 sa pagpapatuloy ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na nasa ika-12 araw na ngayon. Samantala, naglabas ng dokumento ang depensa na nagpapakitang hindi lang si Vice President Duterte ang pangalawang pangulo na nagkaroon ng confidential funds. Ito ang balita ni Rosalie Coz live. Rosalie, tapos na ba yung pagharap bilang testigo ng dating COA State Auditor na si Roderick Mawil para sa paglilitis kay BP Duterte o babalik pa ito sa susunod na mga araw? Aga, babalik pa sa Senate Impeachment Court ang testigong dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office na si Roderick Wamil. Hindi pa kasi tapos yung interjection o magsasagawa ng interjection o pagtatanong yung mga senator judges sa kanya bukas. 2 araw na sumalang sa direct examination at cross-examination ng prosecution at defense teams si Wamil. Sa cross-examination ni Attorney Michael Powa, Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte kay dating State Auditor Roderick Wamil, tinanong ito tungkol sa kaalaman kaugnay ng isang circular ng COA na may petsang October 1, 1992. Pinabasa sa witness ng prosecution ang whereas provisions ng circular. Nakasaad sa 1992 circular na highly sensitive at confidential operations o missions ang intelligence at confidential activities at ang mga detalye ay hindi maaaring isiwalat nang hindi nagdudulot ng banta sa national security o tagumpay ng misyon. Gayun din, maaari rin umanong magdulot ng leak of information ang pagsumite ng mga resibo, bills bilang commercial invoices para sa pondong ginamit sa rental ng safe houses, pagbili ng meals, supplies at iba pang expenses. Bukod dito, nakalagay din sa circular na sa maraming pagkakataon, hindi praktikal at kung minsan ay imposibleng makakuha ng mga resibo, bills o commercial invoices sa kasagsagan ng intelligence operations. Gayunman, kwestiyon naman ng prosecution team ang paggamit ng depensa ng 1992 circular. Sa gitna ito ng pag-iral ng Joint Circular 2015-01 ng COA at Department of Budget and Management. This exhibit presented by counsel for the respondent is dated October 1, 1992, Your Honor. Whereas the joint circular cited as basis by this witness, Your Honor, is dated 2015. 2015 supersedes this circular cited by counsel for respondent, which is dated 1992, Your Honor. Just a counter manifestation that the repealing clause under JC 2015-01 states, and I quote, all circulars, memoranda, rules, regulations, and other issuance inconsistent herewith are deemed repealed and superseded accordingly. This circular that they are citing, Your Honor, 1992, has not been identified. We don't know its due existence. We don't know the circumstances surrounding this document. And therefore, they're covered by the original document rule. Produce the original. May presenta ring dokumento si Attorney Powa kaugnay naman ng iba pang Vice President na pinagkalooban ng confidential funds. May petsa ang dokumentong December 22, 2014 kung saan humihiling ang dating Vice Presidenteng si Jejo Marbinay ng nasa 6 million pesos na halaga ng confidential funds sa tanggapan ng Presidente. Para ito sa confidential activities na may kaugnayan sa illegal recruitment. Dating Presidential Advisor on Overseas Filipino Workers o OFW si Binay sa ilalim ng dating Pangulong Noynoy Aquino. That's the question to ICFAO actually because yun po ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po, Meron. You confirm.
na una nang ipinahayag ni Wamil na sa pananatili niya sa ICFAO mula 2014 hanggang 2024, tanging sa ilalim lamang ng termino ni VP Duterte, meron itong nai-audit na confidential funds sa ilalim ng Office of the Vice President at Department of Education. Samantala, ayon naman sa dating State Auditor, hindi exempted si Vice President Duterte sa requirements ng Joint Circular 2015-01 sa paggastos ng confidential funds. Ito ay kahit granted sa pamamagitan ng Office of the President ang pondo. Since ang confidential fund po ay public fund, so kailangan po ma-properly account. So kailangan nilang i-liquidate properly and completely yung kanilang cash advances from the confidential fund. Samantala sa re-cross-examination, tinanong ng depensa si Wamil kung humingi ba ng exemption ng tanggapan ni VP Duterte sa pag-audit ng confidential funds. Ang tugon nito, Ang humingi po ng, actually meron nag-request po na kung pwedeng audit query na lang yung i-issue instead of AOM. So parang exception po yun dun sa provision ng Joint Circular na AOM yung i-issue. Ang exemption po yung tinatanong ko. Just an exemption on the audit itself. The conduct of the audit, meaning nag-submit po ba sila ng liquidation reports? Yes po. Nag-responde po ba sila sa AOM nyo? Yes po, pero hindi pa rin po sila compliant dun sa requirements. No, Your Honor, I'm not asking that. I'm just asking for nag-submit ba sila? At Pero hindi pa rin po full submission yung ginawa nila. The question, Mr. Wamil, is did they submit a response? Whatever your evaluation of the response, complete or incomplete, is another matter. Yes po, Your Honor. They submitted the response po dun sa AOM. aga yung pang-apat na testigo ng prosecution dito sa article of impeachment na confidential funds misuse ay si Celine May Del Campo na State Auditor din ng COA ICFAO. Pinai-issuehan siya ng subpoena ng Senate Impeachment Court na may effectivity date mula August 5 hanggang 11, 2026. Kanina rin ay nagpahayag ng formal na pagtutol o objection ang lead defense counsel ni VP Duterte na si Attorney Sheila Sison. Tutol ito doon sa marking ng affidavit ni Arturo Las Cañas. Matatandaan natin na bahagi ng affidavit ni Arturo Las Cañas ay binasa ng NBI Director na si Attorney Melvin Matibag ng tumestigo naman para sa article of grave threats at inciting to sedition. Balik sa iyo, Aga. Walang kumpirmasyon ang Philippine National Police kaugnay sa kumakalat na impormasyon na naaresto na umano si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang pahayag ni Interior and Local Government Secretary John Big Rimulya sa isang text message ngayong araw. Si Senator de la Rosa ay may existing warrant of arrest sa International Criminal Court o ICC bilang co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration. Si Senator Bato ay huling nakita sa Senado noong May 13. Iginiit ng isang labor lawyer na walang jurisdiction o hindi saklaw ng isang korte ang usapin patungkol sa labor dispute. Kasunod ito na petisyon sa Pasig City Regional Trial Court ng ilang labor group upang ipakansela ang inilabas na temporary restraining order na pumipigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa minimum wage earners sa Metro Manila. Ito ang balita ni Benedict Samson. So unang-una, walang kapangyarihan ang Regional Trial Court na makialam dito. At syempre, ang kapangyarihan lamang niya is to dismiss the petition outright. Hindi dapat makialam ang korte sa usaping may kaugnayan sa labor dispute. Ito ang iginiit ng iba't ibang samahan na manggagawa kaugnay sa paglalabas ng temporary restraining order ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 kung saan pansamantalang pinigilan ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Sa ilalim ng Article 126 ng Labor Code, walang dapat ilabas sa preliminary o permanent injunction o maging temporary restraining order ang isang korte, tribunal o iba pang kahalintulad na sangay ng hukuman laban sa anumang paglilitis o proseso sa harap ng komisyon o regional boards. Ito ay klaro, ang argument ng ating mga kaibigan sa employer ay yung proceedings daw ay hindi naman yan, iba naman yung wage order. Pero yan po ay masyadong narrow interpretation na kasi ang prinsipyo ay no
injunction or temporary restraining order dapat. Yung wage orders natin ay yun po ay produkto ng proceedings. So hindi lamang ang palagay namin, hindi lamang ang proceedings, kundi ang produkto ng proceedings ay hindi dapat sinasagkaan ng mga korte. Ayon kay Atty. Matula, kokontrahin din nila ang kaparehong petisyon na inihain ng isang alyansa ng mga mangingisda sa Navotas RTC Branch 287. Yung clarificatory hearing patungkol dito sa petition for declaratory relief under Article 63 of the Rules of Court. So pero palagay ko dapat idiin talaga dito ng Office of the Solicitor General sapagkat respondent dito ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ayon kay Atty. Sani Matula, hindi dapat anya sa korte umapila ang isang kumpanya na hindi kakayaning makasunod sa pagpapatupad ng taas sahod. Ang makialam lamang ang mga regular court kapag dumami ito sa National Wages and Productivity Board at ayaw ng employer yung desisyon, maaari silang pumunta sa Court of Appeals under Rule 43. At siyempre, kung hindi pa sila satisfied sa desisyon ng Court of Appeals, ay doon sila pumunta sa Korte Suprema. Pero pag hindi ka dumaan sa National Wages and Productivity Commission, at kina-question mo yung desisyon ng RTWPB, palagay ko ay nag-shortcut ka. At sabi ng korte, that is non-exhaustion of administrative remedy at wala kang cause of action na dadalhin ito sa mga korte natin. Samantala, nagsumite naman ng House Resolution ngayong araw si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Kabilang dito ang pagsasaayos ng job order, paghuhulog ng benepisyo, Batas Manggagawa Act, extend ng prescription period kapag may labor cases, at mandatory na pag-i-issue ng payslip. Layunin ng isinumiting resolusyon na madagdagan pa ang proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Kasi ito yung pupwedeng tumugon doon sa kalakhan, karamihan ng mga problema ng mga manggagawa at the enterprise level. Ngayon, some might ask, bakit hindi na lang ipaubaya yan sa executive agencies o halimbawa sa DOLE o sa mga departments, sa mga executive agencies? That's exactly the problem. Hindi ginagawa ng DOLE yung kanyang trabaho. Hindi ginagawa ng mga ahensya such as SS, Pag-ibig, PhilHealth yung kanilang trabaho para panagutin yung mga employer na delinquent o hindi naguhulog ng benepisyo ng kanilang mga manggagawa. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Paiigtingin ng Philippine National Police ang pagsubaybay sa mga online at digital platform. Layo nito na maprotektahan ng mga menor de edad laban sa mga content o palabas na posibleng mag-udyok sa kanila sa karahasan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Maybe we can recommend for banning of yung mga pelikula or palabas sa TV na masyadong violente. Of course, meron din tayong mga social media apps that we can have such recommendations and others. Planong irekomenda ng Philippine National Police ang pagbabawal sa mararahas na pelikula at palabas sa telebisyon bilang proteksyon sa mga mag-aaral at minor de edad. Kasunod ito ng mga magkakasunod na mga bayolenteng insidente na kinasasangkutan ng mga kabataan sa mga eskwelahan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., mahigpit din niyang pinasusubaybayan sa PNP Anti-Cybercrime Group ang mga online at digital platform na madaling naa-access ng mga bata. Bukod sa pagmumonitor ng mga palabas at online contents, sinabi ni Chief PNP na dapat ay mayroong whole-of-government approach sa pagbabantay sa mga kabataan, mula sa kanila mga pamilya hanggang sa mga komunidad at eskwelahan. Hindi lang ang school ang merong problema, but of course, saan ba nanggaling yung bata and what is the environment that he is or they are into. Like for example, some are heavily affected by social media with certain violence and sexual violence, etc. Nakukuha natin yun no? Anong environment sa family, sa community, social media, etc. Ilang violent incidents ang muling naitala kamakailan
kabilang ang pananaksak ng kaklase ng isang 13 anyos na estudyante sa Las Piñas National High School dahil sa umano'y alitan lamang sa 10 piso noong July 31. We have our coordination, we have our plan. And hopefully, we are hopeful that maaayos natin or makakatulong tayo at gaganda yung situation, especially with minors and children. Sa ngayon, puspusa na ang ginagawang pagbabantay ng mga pulis sa bisinidad ng mga eskwelahan upang agad na makasaklolo sakaling kailanganin ng police intervention sa loob ng mga paaralan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvin Delphine na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Walang pahiwatig kung natuloy ang muling pagupo sa negotiating table ng mga kinatawan ng Iran at Amerika na inaasahan ngayong Martes, batay sa naunang inanunsyo ni United States President Donald Trump. Samantala, may babala naman sa Trump administration ang isang dating mataas na opisyal ng US Army sa itinatakbo ng pakikipagtransaksyon ng Amerika sa mga kaalyadong bansa at sa Iran. Ito ang balita ni Bradley Rabuza. Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. Nagpapatuloy ang pagpapatupad ng US blockade sa mga barko ng Iran sa Strait of Hormuz. Nito lamang Lunes, August 3, sa ulat ng United States Central Command, nasa 44 na commercial vessels ang nagreroute, 2 ang pinatigil ng US at 2 ang inakyat upang inspeksyonin. Giit ni US President Donald Trump, nasa ilalim ng full control ng US military ang Strait of Hormuz, kaya pabubuksan na niya ito ng tuluyan ngayong Martes bilang unang bahagi ng kanyang plano. Pagkatapos ay isusunod niya ang pagpapatupad ng denuclearization ng Iran. They're going to go quickly, one way or the other. It's not very complex. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase 1. And phase 2 is we then will talk about the nuclear capacity. We're very strong on it. They cannot have a nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. Kasunod ito ng anunsyo ni Trump na negosasyon sa pagitan ng Iran at US na aniya ay sinimulan ngayong Martes. Pero kasabay nito, inatake ng Iran Revolutionary Guard ang isang base ng Amerika sa Kuwait, partikular sa Doha gamit ang ilang drones. Ilang oil tanker din sa Gulf of Oman nang inatake nito base sa ulat ng British Maritime Trade Organization. Base sa mga pangyayari, nagbabala si dating US Army Vice Chief of Staff, retired General Jack Keane sa Trump administration sa muling pakikipagnegosasyon sa Iran. Partikular niyang tinukoy ang Pakistan at Qatar na anya ay mga compromised mediators. Anya, nasa Iran ang panig ng mga nasabing negotiators base sa intelligence service ng US at napatunayan na iyan sa ilang ulit na tila inililigaw ng mga ito ang US sa tunay na intensyon ng Iran. It is well known in the Middle East region by our intelligence services, by all the players, that the Pakistanis and the Qataris are compromised because they favor Iran at the expense of the United States. This is historical, this is not new. And yet they're the mediator. So their influence here, I think, has played a part in misleading the United States in terms of Iran's real intentions. Dapat din anyang magmatsyag ang Amerika sa tuloy na intensyon ng Saudi Arabia kahit pa nagpakilala itong kaalyado. Binigyang diin ni Kian na kung gugunitain, tumanggi ang Saudi na ipagamit ang kanilang airbase at airspace sa Operation Epic Fury na buksan ang Strait of Hormuz. Sa halip ay pinigilan paan niya nito ang operasyon, gayong wala naman silang alam patungkol sa detalye ng plano. Sa paniwala ng dating military official, hindi nais ng Saudi Arabia na magsakripisyo kahit kaunti para mapatigil ang agresyon ng Iran sa gitnang silangan sa kabila ng pabor na naitutulong ng US sa kanila. They fly our airplanes, we train their pilots. They drive our tanks and other vehicles, and we're about to cut a deal with them on F-35s, the most advanced fighter the world has ever done.
Despite all of that, it's shameful, in my judgment, that they are not willing to accept risks to support this president when he is putting everything on the line here to rid this region of Iran and the predator it has been for 47 years. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpatupad ng complete evacuation sa Fort Spokane Campground sa Stevens County sa Washington dahil sa paglaganap ng Mitre Rock Fire na nagsimula noong pang-August 2. Ayon sa mga saksi, tumawid na ang apoy sa Spokane River papunta sa Lincoln County dahil sa malakas na hangin at maalinsangang panahon. Wala pang ulat ng nasugatan, subalit nagbabala ang mga otoridad sa mga residente ng iba yung pag-iingat dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Samantala, naaresto na ang suspect na umano'y nagsimula ng sunog na nagsimula sa Old Trail Fire. Natukoy ang salarin na si Aaron Farinacci na isang ex-convict at nahaharap ngayon sa kasong first-degree arson. This charge is what we have probable cause for right now. It is a serious charge. It is significant, but these charges may change as the investigation goes on. And again, other facts and circumstances come to be known. Naglagay na ng floating barrier ang Spanish government sa maritime border ng Quetta. Ito ay upang mapigilan ang mga Moroccan Muslims na magtatangkang pumasok na muli sa nasabing syudad. Sa pamamagitan ng mga ito ay mahihirapang makadaan ang maliliit na bangka na magdadala ng illegal immigrants mula sa Morocco papunta sa pantala ng Quetta. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Posibleng maging bagyo ang umiiral na low pressure area o LPA sa kanlurang bahagi ng Luzon ayon sa Pag-asa. Alas 3 ng hapon kanina ay namataan ito sa layong 180 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. Sakaling maging bagyo, papangalanan itong Maymay. Base sa forecast ng Pag-asa, posibleng agad ding malusaw ang bagyo gaya ng nangyari sa Bagyong Luis. Ito ay dahil sa isa pang malakas na bagyo na nasa labas naman ng PAR na may international name na Dolphin. Bukod sa LPA, nakararanas ng kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Samantala, dahil naman sa habagat ay nakararanas ng mga pag-ulan sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Gayon din sa nalalabing bahagi ng Calabarzon at Mimaropa, Antique, Iloilo at Guimaras. Sa nalalabing bahagi ng bansa, posible namang maranasan ang localized thunderstorms. Habang dumarami ang mga sakunang kinakaharap ng bansa, mas pinalalakas din ang kahandaan ng mga rescuer. Layunin ng UNTV News and Rescue na maitatag ang KDR Adventure Camp bilang isang world-class rescue training center na maaaring maging rescue hub o rescue capital ng Pilipinas. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue responder Leslie Widem. I am really inclined na sa tulong at awa ng Panginoon, itong dako natin dito ay maging isang sentro ng rescue training sa buong Pilipinas. Isang lugar na matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Isang sentro ng pagsasanay sa pagliligtas ng buhay sa panahon ng sakuna at kalamidad. Ito ang malawak na adhikain ni Kuya Daniel Razon para sa KDR Adventure Camp. Sa layuning makapaghubog ng mga rescue responder na may kumpletong kasanayan at handa sa pagtugon sa iba't ibang uri ng emergency anumang oras na kailanganin. Bilang paghahanda, tuloy-tuloy ang pagpapaunlad sa mga pasilidad ng camp upang makasabay sa makabagong pamantayan ng rescue training. Masaya ko pong ibinabalita sa inyo na umpisahan na natin yung rescue tower, pero yun po
ay magiging patuluyan po na i-develop natin para magamit sa training, including po ngayon yung ating sinisikap na magawang mga pasilidad, kagaya po ng mga collapse structure, yung mga vehicle na pwede pong magamit. Bukod sa rescue tower, magtatayo rin ang collapse structure na angkop sa urban search and rescue. Maglalagay ng mga sasakyan para sa vehicle extraction, ilang high-angle rescue facility, at mga training area kung saan pwedeng isimulate ang mga aktual na senaryo ng pagliligtas. Magagamit na din natin, kung loloobin ng Panginoon, yung Olympic pool dito para sa training ng ating pong water safety. Yung ating water safety training, yung ating underwater, lahat po yung mga training na yan. And later on, pati na po yung canine training, yung pong gagamitin ng mga aso para umamoy doon sa mga lugar na kung saan ay mayroon pang tao para magkaroon po ng tulong para doon sa paghahanap sa mga naiipit sa mga rubbles. Bahagi rin ng plano ang pasilidad para naman sa water at underwater rescue operations at canine search and rescue training para mas mapalawak ang kakayahan ng mga volunteer at emergency responders. Bukod sa mga pasilidad, isinusulong din ni Kuya Daniel ang pagpapaigting ng koordinasyon ng mga rescue group sa pamamagitan ng isang centralized rescue system para sa mas mabilis na pagtugon sa mga kalamidad. Gayunman, naniniwala pa rin si Kuya Daniel na mahalagang magsimula ang kahandaan sa loob mismo ng bawat tahanan. Alam mo, yung hindi ka na problemahin, malaking tulong mo na yun. Kasi alam mo na yung gagawin mo. Kaya kung ang bawat pamilya, meron din sana silang training, sa bawat pamilya, merong isang marunong mag-rescue. O yung nanay at tatay, marunong man lang ng first aid. Anya, malaking tulong na kahit isa sa mga miyembro ng pamilya ay may kaalaman sa first aid at basic rescue training dahil ang mga unang minuto ng isang emergency ang pinakakritikal sa pagliligtas ng buhay. Isinusulong din ni Kuya Daniel ang pagkakaroon ng sariling rescue team ng mga malalaking kumpanya upang hindi lamang nakaasa sa mga responder ng pamahalaan, lalo na sa malawakang sakuna. Ang isa lang po na maaari baka pwedeng pag-isipan kung paanong magiging mandatory sa pamamagitan ng isang batas na ang bawat kumpanya na mayroong size na hihigit halimbawa to a certain number, kung ano yung nakikita ninyong pangangailangan. Halimbawa, lang po, for example lang, bawat kumpanya na ang size ay nasa 200 or 500. Kung may 500 ka na employees, especially kung yan ay nasa isang building, nasa isang lugar, dapat maging mandatory, meron kayong sarili ninyong rescue team na pwedeng makagawa. Kaya nga tayo, di po ba, sinikap natin. Lahat ng mga empleyado ng UNTV dapat mayroon kayong training sa first aid, sa kung ano pa man, lahat. Bilang established rescue unit, ang UNTV News and Rescue ay mahigit 16 na taon nang nagbibigay ng libreng basic first aid at basic life support training sa mga kumpanya, organisasyon at mga komunidad. Alinsunod sa advokasiyang sinimula ni Kuya Daniel na tulong muna bago balita. Sa katuparan ng mga planong ito, umaasa si Kuya Daniel na mabubuo ang isang malakas na kultura ng paghahanda at pagliligtas upang mas maraming buhay ang masalba sa panahon ng kalamidad at emergency. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Matapos ang pagharap sa matitinding mga kalaban, nakuha ni Alex Yala ang kanyang kauna-unahang championship title sa Women's Tennis Association o WTA Tour sa katatapos lamang na Mubadala DC Open kagabi. Tinalo ni Yala ang world number 3 na si Jessica Pegula sa mismong home court nito sa US sa score na 4-6, 6-4 at 6-0. Kaya naman mula sa pagiging world number 28, umangat sa ranking ang Pinay Tennis Ace sa world number 20, ang kauna-unahang Pilipino sa WTA Top 20 rankings.
Samantala, mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpahayag ng kanyang pagbati kay Ayala sa kanyang post sa social media. Ayon sa Pangulo, ang makasaysayang tagumpay ni Ayala ay patunay na kaya ng Pilipinas na mamayagpag sa larangan ng tennis. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang impormasyon kung iimbitahan muli sa palasyo si Ayala pero buuan niya ang suporta ni PBBM sa Pinay tennis player. Alam naman po natin na ang Pangulo pagdating po kay Ms. Alex Ayala ay talagang buhos po ang kanyang pagsuporta. Sa ngayon po ay hindi pa napag-uusapan kung iimbitahin muli, pero alam natin na sobrang maligaya po ang Pangulo sa pagkapanalo po ni Ms. Alex Ayala. Nagpahayag ng pagbati si U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, kay Filipino tennis star Alex Ayala matapos magwagi ng kanyang unang WTA Tour title sa American Hardcourt. Sa kanyang mensahe sa social media, binigyan diin ni Ambassador Lipton ang anyay fantastic run ni Alex at tinawag itong amazing Filipina tennis star. Idinagdag pa ng U.S. Embassy na nag-enjoy ang buong ahensya sa pag-cheer habang naglalaro si Alex na nagbigay ng karangalan sa Pilipinas sa international tennis. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na mayroong pagkilos ang China sa Baho de Masinloc. Nagsagawa umano ang Chinese Naval Forces ng maritime drill sa nasabing bahagi ng karagatan. Ito ay ilang araw matapos ang joint maritime exercises sa mga puwersa ng Pilipinas, Japan at Amerika. Ito ang balita ni Ryan Nakalale. After numerous fake messages of drills being conducted by the PLA Navy, this is the first time that we have observed and monitored them conduct it. Whether this could be sustained or not is still the big question. Sa unang pagkakataon na monitor ng Armed Forces of the Philippines ang aktwal na pagsasagawa ng naval drills ng China sa paligid ng Baho de Masinloc matapos ang Philippine-US-Japan Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea. After numerous false narratives by the Chinese Communist Party of conducting drills in Baho de Masinloc, the AFP was able to monitor last 31 July and 01 August the conduct of drills by the PLA Navy consisting of 5 warships, 1 replenishment ship, 2 hovercrafts, 2 helicopters, and an unidentified number of fighter aircraft. Kinumpirma rin ng AFP na noong August 1 ay nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang isang F-27 Fokker aircraft ng Philippine Air Force sa Baho de Masinloc. Habang nasa misyon, nakatanggap umano ang eroplano ng radio communications mula sa PLA Navy at PLA Air Force. Ayon kay Trinidad, hinamon ng F-27 ang presensya ng mga barko at aircraft ng China sa loob ng Philippine waters. Sa kabila nito, sinabi ng AFP na patuloy nitong hinahamon ang anilay iligal na presensya ng PLA Navy, Chinese Coast Guard at Maritime Militia sa mga katubigang sakop ng Pilipinas. The illegal presence of the PLA Navy, the Chinese Coast Guard and the Maritime Militia in our waters are being constantly challenged, not only by the Air Force, by the Navy, by the AFP in general. Matatandaan kapag nagsasagawa ng pagsasanay ang AFP sa West Philippine Sea kasama ang mga kapanalig na bansa. Kasunod nito ay ang naratibo ng China na nagsagawa din sila ng pagsasanay. Ang naval drills ng China sa Baho de Masinloc ay idinaos kasunod ng ika-17 Multilateral Maritime Cooperative Activity mula Hulyo 21 hanggang 25 sa karagatang kanluran ng Zambales at silangan ng Baho de Masinloc. Lumahok sa aktibidad ang Pilipinas, Estados Unidos at Japan kung saan kabilang ang isang US Carrier Strike Group. Ayon sa AFP, ang Carrier Strike Group ay binubuo ng isang aircraft carrier, cruiser, mga destroyer kasama ang aircraft at submarine support. May na-monitor din na presensya ng mga Chinese vessels sa paligid ng pagsasanay pero walang naging panghihimasok sa isinagawang aktibidad. A Carrier Strike Group is centered on an aircraft carrier. It has an accompanying cruiser for air defense and destroyers for surface action. It is always accompanied by the appropriate air cover and submarine support. It is the most potent combination of naval assets around the world.
Nilinaw ng AFP na hindi isang reaksyon sa mga naunang insidente ng harassment ng China ang MMCA dahil matagal na itong naiplano at na-schedule. Matatanda ang July 24 at 25, magkasunod na binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng BFAR at PCG sa karagatang sakop ng Bajo de Masinloc. Ryan Lacanlali, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang panawagan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga bansa sa Southeast Asia na itaguyod ang international law at rule of law sa West Philippine Sea at South China Sea. Ito ay mabisang hakbang para mapanatili ang kapayapaan, katatagan at malayang paglalayag sa rehiyon. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kasama ng AFP ang kalihim sa paninindigan na dapat suportahan ng lahat ng Pilipino ang mga hakbang na maipagtanggol ang soberanya at teritoryo ng Pilipinas. Binigyan din ni Trinidad na sa panig ng sandatahang lakas, nanumpa ang mga sundalo sa mandatong ito at napatunayan na ito ng kanilang mga sakripisyo para sa kalayaan at soberanya ng bansa. The AFP stands solidly behind and aligns with the statement of our SND that all Filipinos, all government officials, elected or appointed, should fight for the interest of the country. We expect every Filipino, every elected official, every appointed official to support our national interest, especially in the West Philippine Sea. Likewise, the AFP also supports the call of the SND that all nations should support international law in the West Philippine Sea and the South China Sea. Nilinaw ng abogado ni Senator Jinggoy Estrada na magkaiba ang basihan ng mosyon at petisyon na kanilang inihain sa Sandigang Bayan kaugnay ng bail o piyansa ng senador. Aniya, walang epekto ang isang petisyon sa inihaing bukod na mosyon ng kanilang kampo. Ito ang balita ni Dante Amento. May karapatan si Senador Jinggoy Estrada na magpiyansa. Ito ang sentro ng mosyon at petisyon na inihain ng kanyang kampo sa Sandigan Bayan. Ang petition for bail o hiling na payagang magpiyansa ang mambabatas para sa kanyang pansamantalang kalayaan. At ang motion for reconsideration o apila sa petition to fix bail. Ayon sa abogado ni Estrada na si Attorney Lawrence Hector Arroyo, walang problema o epekto sa dalawa nilang kahilingan sa hukuman. Paliwanag nito, magkaiba ang issue sa dalawang pleading. Sa petition for bail, ang kanilang argumento ay hindi malakas ang ebidensya ng prosekusyon. Samantala sa motion to fix bail o magtakda ang hukuman ng halaga ng piyansa, ang pinag-usapan dito ay dapat bigyan ng pansamantalang kalayaan ng senador, malakas man o hindi ang ebidensya. Naghain kahapon ng apela si Estrada sa 5th Division ng Sandigan Bayan. Ito ay matapos tanggihan ng korte ang kanyang hiling na itakda ang halaga ng kanyang piyansa sa kasong plunder. Sa kanyang bagong mosyon ay giniit ng kampo ni Estrada na dapat siyang payagang magpiyansa dahil hindi siya itinuturing na flight risk o walang balak na tumakas sa bansa. Ginamit ng kanyang mga abogado bilang basihan ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni dating Senador Juan Ponce Enrile kung saan pinayagan itong magpiyansa dahil sa kanyang kalagayan sa lipunan at kawalan ng panganib na siya ay tatakas. Ipinakita rin sa mosyon ang mahabang listahan ng mga pagkakataong pinayagan siyang magbiyahe sa ibang bansa kung saan lagi siyang bumabalik sa Pilipinas upang harapin ang kanyang mga kaso. Sa halip na magtago kusa umanong sumuko si Estrada sa mga otoridad nang malaman niyang may warrant of arrest laban sa kanya na nagpapakita ng kanyang respeto sa proseso ng batas. Umaasa ang kampo ni Estrada na babalik ta rin ng Sandigan Bayan ang naunang desisyon nito at papayagan ang senador na makapagpiyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan habang dinidinig ang kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang illegal na reclamation sa Taguig City, ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. Ito ang kanyang tugon sa pahayag ni Senator Panfilo Lacson na mayroon umanong illegal reclamation sa Laguna Lake sa bahagi ng syudad. Ito ang balita ni JP Nunez.
meron pong isang Senator Judge Troll. Yan. Yung Senator Judge Troll na yon ay trinotroll ako halos araw-araw, pero panay marites or panay inconclusive, ika nga, argumentative, hearsay. Walang katotohanan at hearsay lamang ang mga pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. Sa Facebook post ni Senator Lacson, sinabi nitong halos kontrolado ni Senator Cayetano ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Taguig City na kanilang baluarte. Itinalaga umano ang mga proyektong pang-imprastruktura sa mga paboritong contractors at pinasusunod sa utos ni Senator Cayetano ang mga district engineers. Batay din umano sa case study ni Senator Lacson sa Taguig, nagbukas ito ng cauldron of worms matapos ang kanyang meeting sa Philippine Reclamation Authority. Mayroon anyang ghost slope protection projects at illegal na mga lupang na-reclaim na bahagi ng Laguna Lake. Sa Facebook Live ni Senator Cayetano kanina, iginiit niyang proyekto lahat ng gobyerno ang nasa Laguna Lake at lahat ng ito ay mapapakinabangan ng publiko. Dito po sa Bikutan, for a few kilometers, yan po ay gobyerno lahat po. Hindi totoo po yung mga marites na nagkakalat na may reclamation daw dyan na private. Yan po ay gobyerno lahat. Kumpiyansa si Senator Cayetano na kahit imbestigahan siya ng mga ahensya ng gobyerno, maging ng ombudsman, ay matutuklasan lang nila kung gaano kaganda ang mga proyekto sa Taguig. Kabilang anya dito ang mga parke na libre para sa lahat. I'm confident when the agency sit down, when it is a sober, even po yung sa final niya sa ombudsman, pag tinignan to ng mabuti, makikita po nila na napakaganda po ng development ng ating syudad at makikita nila na ito po ay isang modelo din na pwedeng gawin po sa Rizal at Laguna, around the Laguna Lake. Matapang lang din anya si Senator Lacson na magpaimbestiga sa ngayon dahil sa mga kakampi nito. Ayun kasi kakampi niya lahat matapang magpaimbestiga kasi kakampi niya lahat at yung mga ahensya, yung mga tinatawagan niya and everything. Siyempre, entertain siya. May, alam mo naman style niya, may kasamang pananakot. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of Justice na natanggap na ng National Prosecution Service ang rekomendasyon ng National Bureau of Investigation para sampahan ng kaso ang nasa 20 opisyal at empleyado ng Department of Public Works and Highways, Cebu 3rd District. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, kaugnay ang kaso ng 2 ghost flood control projects sa ilalim ng nasabing engineering office. Kabilang sa isasampang kaso ay technical malversation, perjury, falsification, use of falsified documents, paglabag sa Government Procurement Reform Act at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. The department wishes to stress that these are complaints for purposes of preliminary investigation at this stage. Okay? Preliminary investigation only. So no conclusive finding has been made yet. Every respondent will be given the opportunity to submit a counter affidavit and controverty evidence against him or her before the Department of Justice resolves the complaints. To submit a counter affidavit and controverty evidence against him or her before the Department of Justice resolves the complaints. Nagtala ng mga insidente ng pagbaha at pagguho ng lupa sa lalawigan ng La Union bunsod ng epekto ng Bagyong Luis. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang alerto ng mga otoridad habang hindi pa bumubuti ang lagay ng panahon sa lalawigan. Ito ang balita ni Grace Doctolero. So far po, as of 1 p.m. po sa ating monitoring, meron po tayong 37 incidents na monitor. Kinabibilangan po ito ng pagbaha sa mga residential areas at mga kalsada po natin. And
pagguho rin po ng lupa at pagkabuwal po ng puno. Mula kagabi hanggang kaninang umaga, katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ang naranasan sa iba't ibang bahagi ng La Union dahil sa epekto ng dating bagyong Luis. Kabilang sa mga lugar na nakaranas ng epekto ng pag-ulan ang Santo Tomas, San Fernando City, Naguilian at Bawang. Patuloy ang clearing operations sa mga apektadong lugar dahil sa mga pagguho ng lupa at iba pang harang sa mga daan. Yung mga karamihan ng mga nabahang areas po kahapon dahil po sa epekto ng bagyong Luis. And sa power interruption po, meron pong 34 barangays mula po sa bayan ng Bawang, Naguilian and San Fernando City po ang naka-experience ng power interruption. Ilang residente rin ang inilikas matapos maranasan ang pagbaha sa ilang bayan ng La Union. Kabilang dito ang mga residente mula sa Bangar, Bagulin, Bawang, Aringay at Naguilian. Sa mga residential areas, may mga reports po tayo na natanggap na ankle to knee level po, no, yung na-experience nila. Meron din po yung gutter deep, no, na gutter deep po na level po ng flooding. Patuloy namang naka-red alert ang Emergency Operations Center ng probinsya habang minomonitor ang sitwasyon sa mga bayan. Nakahanda na rin ang relief supplies at mga personnel ng mga lokal na pamahalaan sakaling kailanganin ng dagdag na tulong. Pinapanalahanan ang mga residente na mag-ingat, manatiling alerto at makinig sa mga advisory ng Pag-asa, mga lokal na pamahalaan at mga mapagkakatiwalaang sources na impormasyon habang patuloy ang kanilang pagmamonitor sa sitwasyon. Grace Dr. Leroy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinatitiyak ng pamahalaang panlalawigan ng Albay na sapat ang supply ng gamot sa kanilang mga ospital. Samantala, nanawagan ng Department of Health o DOH Bacolod City sa publiko na ugaliin ang paglilinis ng kamay kasunod pagtaas ng kaso ng sore eye sa syudad. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Luzon, iniutos ng provincial government ng Albay ang maagang pag-audit sa inventaryo ng mga gamot at medical supplies sa mga ospital ng lalawigan. Layunin nito na matiyak na laging may sapat na stock ng mga madalas gamiting gamot at hindi na kailangang bumili pa sa labas ang mga pasyente. Kabilang sa mga prioridad na dapat laging may supply ang anti-tetanus vaccines, maintenance medicines para sa sakit sa puso at alta presyon, mga bitamina, syringes at intravenous fluids o IV fluids. Ayon sa provincial government, mahigpit ding ipinapatupad sa mga ospital na nasa ilalim ng kanilang pangangasiwa ang no excess billing at zero billing policy ng PhilHealth. Kasalukuyang pinangangasiwaan ng pamahalaang panlalawigan ang 10 ospital sa iba't ibang bahagi ng Albay na patuloy na nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa kanilang nasasakupan. Sa Visayas, nakatanggap ng mga ulat ang Department of Health Negros Island Region tungkol sa mga kaso ng conjunctivitis o mas kilala bilang sore eyes. Dahil dito, ilang paaralan sa Bacolod City ang pansamantalang lumipat sa online classes matapos maitala ang mga mag-aaral na tinamaan ng sakit. Ipinaliwanag ng DOH na ang sore eyes ay maaaring dulot ng virus o bakterya at kumakalat sa pamamagitan ng paghawak sa mga kontaminadong bagay o surface at pagkuskos sa mga mata. Pinapayuhan ang publiko na ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig o gumamit ng alcohol o hand sanitizer. Hinikayat din ang mga paaralan na regular na linisin at i-disinfect ang mga silid-aralan at iba pang pasilidad upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. At sa Mindanao, sa pamamagitan ng isang executive order, ipinag-utos ng Zamboanga City Government ang agarang pagbabawal sa pagpasok ng mga buhay na baboy, bikal at mga byproducts ng baboy mula sa Basilan. Ito ay matapos maitala sa Basilan ang 284 na baboy na namatay dahil sa African swine fever. Apektado nito ang kabuhayan ng nasa 113 hog raisers, karamihan ay sa Lamitan City.
Iniatas din ng LGU officials ang mahigpit na pagmomonitor sa lahat ng entry points ng lungsod kabilang ang mga boundary checkpoint, pantalan at mga pribadong wharf. Nauna nang nagsagawa ng depopulation operation ang mga veterinaryo sa Lamitan City upang mapigilan ang pagkalat ng sakit sa mga karatig na lugar. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pasok na sa semifinals ng UNTV Cup Season 12 ang PNP Responders matapos nilang talunin ang Judiciary Magis sa matinding laban nila nitong linggo. Samantala, pinabagsak rin ng AFP Cavaliers ang top-ranking Ombudsman Graf Busters para umabante sa susunod na laro. Ito ang balita ni JP Nunez. Pursigido na ang mga koponang naghahangad na makapasok sa semifinals ng UNTV Cup Season 12. Sa first game ng doubleheader match sa Paco Arena sa Maynila nitong linggo, pinwersa ng PNP Responders ang panalo para tiyakin ang kanilang posisyon sa semifinals. Nagsimula na dikit ang scoring ng dalawang koponan sa simula ng first quarter. Subalit pinaputokan ng PNP Responders ang Magis ng beyond the arc at perimeter shots para mag-iwan ng double-digit lead sa score na 23-12 sa pagtatapos ng first frame. Lalo pang lumobo ang kalamangan ng Responders sa second quarter kung saan nila naitala ang higit 20-point lead kontra Magis. Sa kabila ng pagpupursige ng Magis, hindi na sila pinabangon pa sa pagkakadapa ng Responders at tuluyan ng sinarhan ang laban sa final score na 70-51. Best player of the game si playing coach Harold Santa Cruz sa kanyang double-double performance na 12 points, 18 rebounds, 3 assists at 1 steal. Yun nga, slow start kami. Well, I reminded them na hindi tayo pwedeng complacent. Kasi alam namin, sarili namin, pag nakuha namin ng game na to, magiging automatic number 2 talaga kami. So medyo nagising ng mga teammates ko, so nagtrabaho ulit talaga kami. Sa second game, naging dikit din ang umpisa ng bakbakan sa hardcourt ng AFP Cavaliers at leading team na Ombudsman Graf Busters. Ilang beses nagkaroon ng lead changes bago matapos ang first quarter at isang puntos na kalamangan lang ang iniwan ng Graf Busters sa pagtatapos ng unang yugto ng tapatan sa score na 23-22. Naging dikit ang laban sa second quarter hanggang sa paputukan ng AFP Cavaliers ng puntos ang Graf Busters at itala ang kanilang double-digit lead sa pagtatapos ng third quarter sa score na 70-58. 12 points ang kailangang habulin ng Graf Busters at kitang masusungkit na ng AFP Cavaliers ang panalo sa pagpasok ng fourth quarter. With more than 2 minutes remaining ng fourth quarter, 21-10 run ang nagawa ng Graf Busters para tapyasin sa 1-point lead ang score ng Cavaliers, 80-79. Sinikap ang humabol ng Graf Busters subalit kinapos ang kanilang effort para pabagsakin ang Cavaliers. As the buzzer sounded, inilaglag ng Cavaliers sa second position ang top-seeded na Graf Busters. Final score, 88-84. Best player of the game si Private First Class Michael Banyaria na nagtala ng 20 points at 2 rebounds. Puso po, ma'am. Puso ng bawat isa sa amin, sa AFP po. Kundi lang dahil sa tiyaga, sa sipag, hindi po kami mananalo po, ma'am. Matapos ang doubleheader match, pasok na sa semifinals ang PNP Responders na nangunguna sa standing. Pangalawa ang Ombudsman Graf Busters. Ikatlong posisyon ang Comelec Vanguards. Pang-apat ang Judiciary Magis. Ikalima ang AFP Cavaliers. Ika-anim ang OP Bagong Pilipinas. Ikapito ang PhilHealth Health Insurers. At last spot ang DENR Lawin Patrollers. Abangan ang susunod pang mga bakbakan sa hardcourt na mapapanood rin sa official social media accounts ng UNTV at UNTV Sports. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Martes. Maraming salamat at shout out kina Jaime Perez, gayon din kay Enelito Casil at kay Maylisa Yong. Happy viewing din kina Alvin Sangutan, Juan Tambong at Reynold Vergara. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Isayas, Kapitulo 40, versikulo 29 na nagsasabi, "Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina, at ang walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan." At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan, paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.